Kahapon, hinimok ng Metro Manila Council ang mga local government units na gumawa at magpatupad ng ordinansa kontra sa lasalabat na kable o spaghetti wire. Ngunit dito sa Pasig City, sinimula ng clearing operation o ang Operation Urban Blight ng Meralco katuwang ang lokal na pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga barangay noon pang 2023. Noong Martes, sinimulan naman ang clearing sa E. Santos Street, Barangay Sumilang. Sinilip ng mga opisyal ng lungsod at ng nasabing barangay ang clearing. Sinabi ni Mayor Vico Soto na iniisip nila ang kaligtasan ng mamamayan. Nanawagan din ang alkalde sa mga Pasigueño na makiisa sa Urban Blight Campaign at nakiusap sa mga Pasigueñong maaapektuhan ng pag-aayos ng Meralco. Ito ba pinakamalaki? Actually, malaki din yung sa Bambang. Pag tiningnan nyo yung before and after sa Barangay Bambang, yung may barangay hall mismo saka sa paligid, yun talaga, alos di mo na makita yung barangay hall sa dami ng wire. Through the years, dumami ng dumami yung mga spaghetti natin dyan. Siguro ilang dekada na, di ba? Parami ng parami. Ngayon, kinausap natin yung Meralco at talagang ni-request natin na mag-clearing tayo. Mas maganda, mas maaliwalas, mas malinis, at mas ligtas po para sa atin lahat. Yung pang-apat yan yung pinaka-importante, yung kaligtasan natin. Sa totoo, hindi naman natin kailangan pangalanan, pero may mga ibang LGU kasi ayaw talaga ito. In fact, kinukwento nga nila sa akin kanina, nire-request ng iba na wag muna, kasi baka daw magalit. Tinanong ko kung bakit. Marami daw, parang nagdadalong isip kasi minsan, pag nag-clear sila, dama yung mga telco na illegal na yung pagkabit, nawawalan ng linya ng internet, ng cable, yung mga ibang residente. Pero para sa akin kasi, konting tiis lang sa short term, para gumanda naman yung mga barangay natin at mas maging ligtas tayo. Kaya nananawagan po ako sa mga residente natin, sa lahat ng Pasigueño, na kapag may clearing po ng Meralco sa mga lugar ninyo, kasama po ng LGU, suportahan po natin. Konting tiis lang, konting sakripisyo lang, ilang linggo naman yan. Mapipwersa din naman yung telco na mag-apply ng tama, mag-request to attach sila sa Meralco. Ina-approve naman yan ng Meralco eh. Kung may problema si Meralco, punta po sa amin, walang problema, tutulong po kami. Pero konting sakripisyo lang para maging mas maganda. Kundi, forever na ganyan yung mga wire natin, di ba? Ayaw naman siguro natin yun. So, maraming salamat sa Meralco, salamat sa engineering team natin, salamat sa mga barangay. Kasi sinusuportahan din nila ito kahit siguro may iba magreklamo, nawalan kami ng internet, nawalan kami ng Again, short-term na sakripisyo para sa isang mas magandang lungsod Pasig kung saan ligtas po ang bawat isa sa atin. Thank you po sa lahat. Sa operasyon na ito ay tinatanggal ang napakaraming wire na salasalabat, mga nakalaylay na kable, overloaded na mga kable ng telco o kaya ay walang permisong kumabit sa poste ng Meralco. Hinahanap din nila ang mga walang silbing wire upang alisin at iiwan ang mga gumagana pa. Pinapalitan din ang marurupok na mga poste, tinatanggal ang mga hindi na ginagamit at inaayos ang mga maaari pang pakinabangan. Nabatid na nagbigay na maagang abiso ang electric company sa mga taga-Sumilang kaugnay sa kanilang pag-aayos sa lugar, pero humingi pa din sila ng paumanhin sa mga residente na mapuputulan ng internet connection. 10 days tong tatagal tong anti-urban blight natin dito sa Barangay Sumilang. And kasi sa sobrang liit ng kalsada din, kumbaga opportunity na gawin na ng pang-isahan. Kaya pinagsabay-sabay na namin to at patatagalin na ng 10 days. Kung mapapansin nyo yung kable dito, wala nang pinagkakapitan. Talaga nakalutang na siya. Kaya tatanggalin natin yan para may ayos ng telco. And syempre yung primary cause niyan, yung safety, ang iniisip natin, safety ng mga tao dito sa Sumilang. Kasi anytime pwedeng bumagsak yung kable, pwedeng bumagsak yung poste kung hindi natin maisasaayos yan. Sa kapal ng kabling nakikita ko mukhang marami tayong maibabagsak dito. Kaya tingin ko baka maapektuhan yung mga internet connections ng mga residente natin dito sa Sumilang. And ongoing naman yung coordination natin sa telco para makapag-restore agad sila ng internet para dun sa mga kabahayan dito tsaka sa mga residente ng Barangay Sumilang. Yung mga maapektuhan nito na mawawalan ng internet, talagang konting pasensya tsaka pag-aantay ang kailangan nilang gawin hanggang sa mai-restore ito ng mga telco providers. Kasi talagang hindi natin pwedeng mamadali ding maikabit yung kable nila or ma-restore nila hanggat hindi natin naiaayos. Kasi kung pakakabit ulit natin sila nang hindi pa totally cleared yung area, possible maging ganyan ulit yung itsura ng mga kable. And kung yan, sana maipakita nyo rin sa video
kung ano yung naging itsura ng mga kable. And based naman dun sa mga other areas na ginawa natin ng anti-urban blight, talaga namang naiayos natin na yung mga kable, yung mga poste at saka maayos na siyang tingnan. Hindi natin maiwasan yung mga nagkakabit ng walang RTA. Pero puspusan naman yung project ni Meralco sa pagbabantay nito. Sa tulong na rin ng ating barangay, nanghihingi kami ng tulong sa kanila para matulungan din kami mabantayan kasi hindi naman din natin ito mamomonitor ng 24/7. And with the help of barangay naman saka ng LGU, kahit papano nababawasan natin yung mga nagkakabit ng walang RTA. Sa mga Pasigueño, hopefully umikot tong project ng anti-urban blight ng Meralco and yung mga dapat ma-clear natin, matanggal ho sana natin yung mga kabling hindi safe para sa mga tao. Tsaka sa mga maapektuhan sana ng tong anti-urban blight, uli humihingi kami ng konting pasensya and pangunawa dahil talagang possible mawalan tayo ng internet connection. Pero after naman ito, yung area natin sigurado magiging safe para dun sa mga untowards incident na possible mangyari dahil sa mga dangling wires na nakikita natin sa poste. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.